Hello everyone, good afternoon. Ayan, so the main reason why I created this video is because of a viral video na nakita ko ngayon, which came from the Pugoy na Koy Koy, no? Na kung saan meron siyang in-explain. Later on, ipapakita ko sa inyo yung video na sinasabi niya regarding doon. So, meron siya just a brief lang summary ng kanyang minamention. So, according to him, when it comes daw sa Bible, panahon daw noon ng Old Testament times is marami na daw talagang mga lalaki sa Bible na kung saan marami silang babae or marami silang mga asawa. So right now, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung tinatawag na biblical or biblical record sa biblical standard din po na tinutukoy natin. So later on, we will go through that. But before that, panoorin muna natin yung kanyang sinabi. Ang apat, yun, unang lahat. Nakakadiri yun. Yak. Not good. Kahit nung unang panahon pa, never naging astig yun. Kahit nung unang since day one, kadiri yun. Panahon pa ng Bible days, kadiri yun. Never naging astig yun. Pero panahon ng Bible days, kami mga lalaki, pwede kami maraming asawa. Panahon pa ng Bible days. Kasi mga nagsasabi ng mali yung ginagawa ko. Unang-una, sa Bible nga, ganun. Ano yun, mas tama kayo sa Bible? Pwede ba yun? Pwede pag babae maraming lalaki, mas hindi siya okay. Si Bugoy, pag wala na pera, wala na babae. Okay. Tol, kaya mo nasasabi yan dahil hindi ka pa nagkakapera. Akala mo tuloy pera ang dahilan kung bakit magkagusto sa iyo. Okay, so regarding to what he said, yes, of course, totoo naman. Totoo yan na maraming mga naging asawa. Even yung mga naging bida sa Bible or yung mga characters in the Bible na tinukoy din naman po sa Biblia. Kailangan kasi nating linawin na when it comes to the Bible, mga kapatid, merong dalawang klase na nakasulat sa Bible. Meron po tayong tinatawag doon na mga biblical record, which is ano po talaga yung mga tunay na nangyari Bible. At yung isang naman is yung atin pong biblical standard na tinatawag. Which is, ito naman ay tumutukoy sa kung ano talaga yung gusto ng Diyos. Again, there are two things, biblical record and the biblical standard. So for example, the famous of that is the life of the King Solomon. So si King Solomon po, mga kapatid, meron siyang 700 wives at 300 concubines. Pero malinaw po na sinabi sa unang hari, 11 verse 4, mga kapatid, na nang dahil sa mga babae, malikod yung puso ni Solomon sa Diyos. At ibig sabihin, yun, hindi po yun example. Okay? Kaya siya binanggit doon kasi to set as a warning to every believer. Hindi po para maging example na ganun din yung gawin natin. Okay? So ano ba talaga yung plano ng Diyos sa atin? Genesis 2 verse 24. At sinabi rin naman ito ni Jesus sa Mateo 4 verse 4-6 na ang lalaki ay iwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ulitin ko, ang sabi dito, ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hindi mga asawa yung binanggit doon, kundi isang asawa lang po yung binanggit dito. At kung titingnan natin ang New Testament, mga kapatid, in 1 Timothy verse 3-2, o unang Timoteo verse 3-2, ang pinuno ng iglesia ay dapat isang babae lamang ang asawa. Because that is the standard of the Bible. Efeso 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At tulad po ni Kristo, mga kapatid, isa lang po yung bride. Hindi pwedeng maging madami. Oo, may mga lalaking nagkamali at kumukuha ng maraming babae, pero lagi silang nagkakaroon ng problema at consequences. Because the original design of God, mula pa sa Eden hanggang New Testament ngayon, ito po ay malinaw na one man and one woman and one covenant only. So kung sasabihin mong maraming babae or maraming babae yung mga tauhan dati sa Bible, oo, nandun na yan. Pero hindi para sundin. Okay? Not to set as an example, kundi para makita natin na pag lumihis tayo sa plano ng Diyos, sigurado pong may kapalit na sakit yun. Okay? May kapalit po yung mga bagay na yun. In short, may consequence po yung mga bagay na yun. Ulitin ko po, biblical record versus biblical standard. Iniulat ng Bible yung mga lalaki na nagkaroon ng maraming asawa, just like Abraham, Jacob, David, and Solomon. Pero hindi ibig sabihin nun that it was approved by the Lord. Okay? Ang Bible ay tapat na nagre-record ng pagkakamali ng mga tao. So what is God's original design? Genesis 2 verse 24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa. Sila'y magiging isang laman. And Jesus made it clear and stronger nung binanggit niya po ito sa Mateo 19 verse 4-6. Plano niya ay one man and one woman only. So ano yung naging conflict
Ano ba yung naging consequences ng polygamy? Polygamy po ang tawag kapag marami kang asawa. So, ang nangyari po, si Abraham, inasawa niya si Hagar, na ito po ay ipin ng kanyang asawa na si Sarai. Nagkaroon po ng conflict sa mga anak nila. Okay? Si Jacob naman, nung inasawa niya si Leah at naging asawa niya na rin po si Rachel after 14 years, nagkaroon naman po ng selosan. Okay? Yun yung naging consequence. Si Solomon naman po, nung nagkaroon siya ng almost 1,000 wives, ano nangyari? Nagkaroon siya ng idol worship. So, laging may kapalit, mga kapatid, pag nilabag natin yung original design po ng Diyos. In 1 Timothy verse 3-2, ang pinuno ng iglesia ay dapat isang babae lamang ang asawa. Mga lalaki, Efeso 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At si Kristo, iisa lang po yung bride. Okay, yung church. Kaya kung sasabihin natin na doon nga sa Bible maraming mga asawa eh. Oh, totoo naman, nandun na siya. But the biblical lesson is, this is not a pattern, kundi warning po. God's standards still remain the same. Isa lang, one woman, one man, and one covenant forever and ever. So I hope, guys, this one made it clear, no? And to anyone na naniniwala pa rin po up until now ng mga ganitong thought, no? Or ganito pa rin pong paniniwala, guys. Hopefully, makita natin itong videos na to. And I really pray a lot na sana po, hindi lang tayo basta maging Bible-based, kundi naka-base tayo, guys, sa biblical standard of the Bible, because that's what we should follow.